Good morning, MJCC family! Welcome to our online worship celebration! At kung nandito kayo sa site, hello po sa inyong lahat at sa mga online viewers din po natin. Kamusta po kayo at welcome po sa ating online service. At ako nga po pala si Jimboy. And I am Shamil, and together we are Jimil, and we are your online hosts for today. And to everyone watching from home, whether sa phone man yan, sa laptop, or sa TV, welcome po sa inyong lahat. And of course, feel free to comment and let us know where you're watching from. And sa mga on-site attenders naman po natin, we're so happy nakasama po namin kayong lahat. Yes. At comment naman po kayo ng wave or heart para maramdaman din po namin yung love nyo online. And please do like, share, and comment sa atin pong live para mas marami pa pong ma-reach ang ating live stream. And syempre, mas ma-share pa ang message ni Lord para sa ating lahat. Yan, and tingin tayo kung sino na yung mga nanonood natin online. Yung mga nandito din sa ating worship hall na kasama nating mag-celebrate, comment naman kayo dyan. Shout out sa inyong lahat. Welcome sa inyo. Ayan, shout out kay Kuya Zam, nag-send ng 3 heart. Heart sa'yo. Yes. By the way looks like sobrang recharge mo today. Grabe naman yung sobrang blooming naman yan, ng energy naman yan, grabe naman. Oo naman, dahil yan sa naganap na Worker Summit kahapon. And Sobrang dami natin talagang natutunan kahapon. at marami din talagang nag-reflect at realization, learnings na nanggagaling sa ating mga speakers na nagpunta at nakasama natin kahapon, which is si Pastor JR, si Pastor Reggie, syempre yung ating senior pastor, si Pastor Arman, and si Pastor El. Ayan, sobrang dami ko ding takeaways kahapon and sobrang powerful talaga ng mga message ni Lord. Talagang God speaks to us through them. Kaya sa mga kasama po namin kahapon sa Worker Summit, we are beyond blessed na ma-share yung moment na iyon with you guys. And syempre yung takeaways ko kahapon talagang I learned that God wants to elevate our faith. Kahit mahina tayo minsan at dapat pa rin nagsiserve tayo kahit pagod na. Kasi God expects us to fail naman talaga Pero ang maganda doon, kaya nga nag-sacrifice si Lord kasi we are all not deserving. Pero dahil mahal niya tayo, kaya naman nag-sacrifice siya kahit sa atin. Kaya ang magagawa natin kahit na at kahit pa, maglilingkod pa rin sa Panginoon. At yung isa pang insight ko is yung sacrifice matter. Yes. Today's sacrifice, whether in ministry or life, can lead to tomorrow's supernatural blessing. Yes, grabe. And wait lang, may nag-comment. Good morning po, it's Sir Ronnie. Ang sabi niya, Kuya Ronnie Kaluwag pala. Ang sabi niya, good morning MJCC family watching from United Kingdom. Wow, grabe, sobrang layo na nararating ng ating live stream. And hello din kay Hana. Good morning sa'yo. At isa pang Hana. At isa pang Hana. Yan, Hana with H and Hana without H. Good morning sa Si inyo. Hana P at si Hana DC. Ayan. Siyempre, mention nyo din yung friends, family nyo, workmates pa yan, classmates, at i-share nyo din tong live sa kanila. At grabe, nakikita ko dito, grabe yung atake ng live natin today. Bet nyo ba tong paupuan namin ngayon? Parang Parang mga parang talk show lang. Auto si Boy Abundang with hair. Ayan. Today with Jim. Ayan, syempre gusto ko ding i-share, sobrang inspiring din talaga kahapon. And isa sa mga insights ko talaga is, marami kasing pagpapalo ang ginawa ni Lord kahapon, pero mas maraming pagpapala. And isa sa mga natutunan ko with Pastor Israel is, God gives rest through our ministry. So parang kahit busy tayo sa ministry na ginagalawan natin, hindi dapat ito maging reason or hindi dapat natin itong ihinto para makapagpahinga tayo. Kasi dapat nagiging kapahingahan natin ang ministry natin. He's still preparing us to receive
His best. So God's best is on the way. And speaking of best, excellence matters. Doing our best and giving our full heart sa kahit na maliliit lang yung, kahit hindi naman lang, kahit na maliliit yung mga bagay na nagagawa natin, dapat we still do it our, wholeheartedly. do it the best. Do our best. Kaya nga, sabi nga kahapon, work heartily. Kasi naman, no service is minor in God's eyes. So, whether feeling mo maliit lang yung ginagawa mo, nag-aayos ka ng upuan, tinatansya mo kung straight ba, tapos guguluhin lang, guguluhin lang pag dumating, or nagpupunas ka ng pinto, pero pagkita mo sa mga bata, wala yung hawak sa handle, no? Pero, gawin pa rin natin siya wholeheartedly, kasi lahat yon ay nakikita ng Panginoon. At hello kay JM Tenorio. Shoutout sa'yo kahit nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Ayan, welcome po sa mga dumadating po ngayon sa worship hall. Welcome po sa inyong lahat. And of course, sa mga online viewers po natin, we are excited na makasama rin po namin kayo dito soon sa ating worship hall. And also, we would like to welcome this month of February, or as we call it, Feb-ibig. Yun. Perfect month to celebrate love, but hindi lang romantic love. Kundi God's love. So His faithful and never-ending love for all of us. Happy Blessed Sunday to all, sabi ni Kuya Herbert. And happy Blessed Sunday din po. Get well soon, Kuya Herbert. Palakas ka po, Kuya, and we miss you. And speaking of love, let's look forward sa mga upcoming events natin dito sa church. First, we have Couples Night, perfect for couples to reconnect and be revived by God. So kung kasama mo man po yung partner mo, yung better half mo na nandito po ngayon sa church, or kung hindi man po, pwede nyo po silang i-invite at ma-experience yung God's love, and maging way din po ito para mas ma-reconnect and kumbaga renewal of vows nyo. So abangan po natin yung Couples Night natin. Next is our youth service. Ginaganap to every last Saturday of the month. Kaya sa mga kabataan natin na nanonood ngayon, or sa mga kabataan natin na nakakasama natin dito on-site, ini-invite namin kayo na i-celebrate ang Love Day with us dito sa church. Sa, ulitin ko, February 28, 2026. Yan, last Saturday of the month. And reminder din, midweek service every Wednesday, perfect time to pause, refresh, and align our hearts with God. Blessed morning po, sabi ni Ate Sara Santa Ines. And blessed morning din po sa inyo. At shout out kay Ate Karen and kay Ate Liz, shout out po sa inyo. We also have our worship celebration every first Sunday of the month. At MJCC, Quezon City. And speaking of that, mamaya ay gaganapin natin yung second anniversary sa ating MJCC, Quezon City. ayan, a milestone reminder of God's faithfulness, hindi lang dito sa Malolos, kundi pati na rin sa QC. And of course, Sunday worship celebration every 8 a.m. and 10 a.m. And as we prepare our hearts for worship today, Let's be fully present and expectant. God has something prepared for each one of us. yes, kaya naman po sobrang nasasabik na po kami, at alam po namin na sobrang nasasabik na po kayo na magpuri at sumamba sa Panginoon. Kaya naman po, keep on watching at samahan niyo po kami. Enjoy the service and God bless. Sa Joel 12, 12 to 14. Panawagan sa pagsisisi. Gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at nanumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati.
Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at napagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Maaaring lingapin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan ninyo siya ng handog na pagkain, butil at alak. Lahat po ng parangal, papuri at pagkakila sa ating Panginoon. Good morning! Hallelujah! Yan. Alam niyo po, sa pagpupuri po natin sa Panginoon sa umagang ito, alam ko po may dakilang bagay na gagawin po ang Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Pwede po ba i-welcome back din natin yung mga nag-champion ng Dulan Sangan? Siyempre, ano ang ating isisigaw sa kanila? 1, 2, 3! Welcome back! Alam ko po, ready na tayo magpuri sa Panginoon. Kaya naman, sama-sama natin purihin, sayawan ng Panginoon, awitan. Hallelujah! Sama-sama ka namin pupurihin, Panginoon. At patuloy ka namin itataas. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. And all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, and as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, and unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever we try to sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Jesus, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, and unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever. Come on, church. Praise and glory, honor and strength unto our God, and unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever we try to sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Let's sing. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo, there is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no
Wala kang yung mas malakas pa, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise it. Come on, church. Unto love unrestrained. This is our God. Never replies. We praise it. Glory, honor, and strength unto our God. Unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Never. There is no one. There is no one like. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Hallelujah. Sama-sama ka namin pupurihin, Panginoon. Nang may kagalakan. Hallelujah, Lord. This is the day you made. So I rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Jesus, come what may, that you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord. So, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey! So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, and let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit. Come on, church. So let it go. Hallelujah. Like a river, overflowing. Holy Spirit, and let it pour out with no limit. Overflow.
deserve the praises, Panginoon. Kulang po yung pagpalakpak. Kulang yung pagsigaw, pag-awit, pagtalo namin, Panginoon. Para ibigay po sa iyo yung pinaka-the best, O Diyos. Sapagkat karapat dapat ka pong sambahin. Ama, napakabuti mo po, Ama. Sa kabila ng maraming pinagdaanan namin, sa kabila ng kakulangan namin, nananatili kang mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw po yung Diyos na hindi nagbabago. Kaya naman nais ka po naming sambahin sa umaga pong ito. This morning, church, alayan natin ang pagsamba ang Panginoon ng nagmumula sa ating puso. Sasambahin mo siya ng pagsamba na deserve ng Panginoon. Hallelujah. We sing praises to you, Jesus. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iniaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa sambahin natin ang Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulungkot ako, buhay ay iniaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos. Minsan pa, ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah! Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Oh, pupurihin ka namin, O Diyos, sapagkat napakabuti mo, Panginoon. Dakila ang iyong presensya, makapangyarihan ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya this morning, sama-sama nating sambahin ang Diyos sa buhay. Ikaw lang ang Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, hindi ka bibiguin, Panginoon. Patuloy na magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo.
nagbabago. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Sa nagkakaisang tinig, idedeklara natin. Napakabuti mo. Come on, open your mouth. Aming Diyos Ama. Jesus. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakasarap pong pagnilayan kung gaano kabuti ang Panginoon. At kung gaano siya kabuti, patutunayan yon sa pagmamahal niya sa iyo. Yung pagmamahal na kahit hindi tayo karapat-dapat, pagmamahal na kahit maraming pagkukulang, pagmamahal na sa kabila ng mga pinagdaanan mo na hindi maganda sa harap ng Panginoon, minahal ka pa rin ng Panginoon. Hindi ba mabuti ang Diyos? Kaya sa umaga pong ito, sa huling pagkakataon, idedeklara nating napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama, ang iyong likhay, ang iyong likhay, luluwalhatiin ka. Ikaw ay Diyos na mabuti. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Alam niyo po, isa sa maraming napakasarap isipin patungkol po sa Diyos, hindi kayang tabunan ng pagkakamali mo, hindi kayang baguhin ang kasalanan natin o mga kahinaan natin yung pag-ibig sa atin ng Diyos. At ito yung gusto ng Diyos maintindihan natin, yung klase ng pag-ibig niya na unconditional. Yung, alam niyo yun, yung kahit sino dito, kagaya ko, marami ka naman talaga weaknesses, di ba? Marami kang pagkakamali, nagkakasala pa rin tayo. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos dahil mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Palakpakan natin ng malakas. Tanggapin mo po, Panginoon, na aming pasalamat. Iniaalay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati sa umaga pong ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Wow! Woo! Good morning, everyone. Welcome po sa ating 10 o'clock worship celebration. Bago po kayo mo po, siguraduhin nyo lang na may makakamayan kayo. Tapos sasabihin mo, you look wonderful today. Sa mami.
Yan, sige po. Pagkatapos mong kamayan, yan. I-appreciate, ha. Kung i-appreciate nyo po, sabi mo, bagay sa'yo yung kilay mo. Ganda ng pilikmata mo ngayon. Ganyan. Wow. Sige po. Kung yung katabi nyo pong yung upuan ay bakante, pakitaas na po ang kamay para mapaupuan po yung nasa likod. Kung kailangan po, magdadagdag tayo nandito. Upuan po dito sa harapan. Yan. Huwag po kayo mag-alala. Sooner or later, lilipat po tayo sa mas malaking lugar para makasama po natin yung nasa first service, no? Yan. Kanina din pong first service, full house din po tayo. Alright? Welcome po sa ating mga kabataan from mga, tawagin natin mga dulan sangers. Andito sila. Pwede ko ba marinig ang sigaw ng mga taga Marcelo del Pilar? Ayun. Alright, pinapanood ko nga yung video nyo nakaraan dito ng Sunday, nakakatawa. Ganyan ako sumayaw nung araw nung ako'y payat pa. Sige po, yan, welcome sa mga bagong dating, yan. Hintay ko muna po na makaupo at makahinga po kayo. And those of you po who are watching this Facebook Live, sa mga nasa ibang bansa po, marami po salamat. Nakaantabay po kayo sa ating live streaming. Sa mga taga Oliveros, Quezon City po, naku, nandyan po kami mamaya. Celebrate po natin ang second year anniversary ng MJCC Quezon City. Yan. Alright, sabihin mo naman sa katabi mo, salamat, katabi kita. Alright, so welcome po sa unang araw sa buwan po ng February. Ayan, ang buong mundo po ay nagsasabing ito daw po yung buwan na sineselebrate ang patungkol sa pag-ibig. Pero tayo po mga mananampalataya, araw-araw naman talaga ay dapat ito ay naiintindihan natin, ipinapadama natin sa iba. So yung mensahe po ng Panginoon sa umagang ito ay magbubukas po ng pangunawa o ating kaalaman na napakahalaga na maintindihan mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Ulitin ko napaka-importante po na sa umagang ito, maintindihan mo kung gaano kakamahal ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Sa sandaling maintindihan po ninyo kung gaano kakamahal ng Diyos, magagawa mo na rin mahalin niyang kapwa mo, especially ang katabi mo. Yan. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, mamaya, mas mamahalin kita. Pagkatapos po natin ito mapakinggan. Alright? Sabihin nga po natin, pag-ibig. Lakasan niyo po. Pag narinig niyo po yung salitang pag-ibig, ano po ang pakahulugan ninyo sa pag-ibig? Or love? Yan. Love. Yung madalas natin narinig, love is blind daw. Okay, ano pa? Hello po, ma'am. Si ma'am, ano ba to? Rose Ann? Ma'am Ana pala yun. Okay. Si Rose Ann pala yung anak mo. Right? Para po sa inyo, dito. Ano po ang pakahulugan nyo pag narinig yung salitang pag-ibig? Agape love. Okay. Magpapasensya. Okay, yan. Mamaya, maintindihan natin kasi kaya ko po tinatanong sa inyo, ito po yung pag-ibig, ano? Mamaya, makikita natin gaano ka-importante sa atin itong pag-ibig na ating pag-uusapan. By the way, kapag po ikaw ay umibig, posibleng hindi naman laging feeling na nasa bed of roses. Di ba may mga pagkakataon, di ko alam kung meron po sa inyo umibig tapos na broken-hearted. Meron mo dito nun? Yung minahal mo, akala mo siya na, paasa lang pala. Yeah. Akala mo kayo na, feeling mo lang pala. Okay? Mahal na mahal mo siya, yung pala may iba na siya. Yan, mga ganyan, no? So, pwede masaktan pag nagmamahal. So, nagtanong po ako ng mga tao na naka-experience na sila'y masaktan. Ito po yung kanilang sagot. Tingnan niyo po sabi nila. Ang pag-ibig ay hindi lang basta isang relasyon o emosyon na nararamdaman, sabi niya. Again, sabi niya, ang pag-ibig ay hindi lang basta isang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Paano kayo tutuwa sinabi ko? Isa daw itong desisyon na dapat mo panindigan. Alam niyo kapag nagmamahal ka, paglalaban di ba? Sabi no iba, may matandang kasabihan, harangan man ng sibat, hindi ka mapipigilan. Di ba? Wala makakapigil sa inyo. Di ba? Gusto mo pumunta sa bahay ng nililigawan mo, bahay ng girlfriend mo. Di ba? Uy, andyan ba kayo? Marinig mo lang yung pangalan niya, kinikilig ka. Nung mag-asawa na, narinig lang yung pangalan ako, kinikilabutan ako. Nanginginig ako sa iyo, ganyan. Isa doon itong desisyon na dapat panindigan. May nakausap ako, medyo may pinagdaanan siya. Ito yung kanya nasabi. Tanong niyo kung ano. Lakas niyo naman. Sabi niya, minsan, mas espesyal ang luha kaysa tingin. Tanong niyo kung bakit. Kasi kahit sino pwede mong ngitian,
pero ang luha ay tutulo lang sa taong di mo kayang iwan. Oy, mga kabataan, may pang-mayday na to. O, hindi, luha ay tutulo lang sa taong hindi mo kayang iwan. Di ba, ang sakit? Mahal na mahal mo, tapos hindi mo kayang iwan pala. Okay, dagdagan natin. Andiyan pa kayo? Gusto nyo pa? Ito, sabi niya. Ang puso ay parang paminta. Tanong nyo kung bakit? Tanong nyo kung bakit? Lakas! Mas malakas! Ang puso ay parang paminta. Buo talaga, pilit lang dinudurog ng iba. Di ba buo, parang, sabi ko, grabe na may sumulat nito. Nagsabi nito, parang paminta pa talaga, no? Pilit lang dinudurog na iba, di ba? Pero mas masarap yung pamintang buo, tsaka mo durugin, ano? Masakit lang yung pusong buo, tsaka dinurog. Dagdagan natin, sabi, madaling humanga sa taong gwapo at maganda. Yan, nandiyan pa kayo? Totoo, ang ganda! Gwapo! Madaling humanga sa taong gwapo at maganda, pero try mo sa taong napapatawa ka, di mo namamalayan, nai-in love ka na pala. Ito, si Eman, alam nyo, si Eman, magaling magpatawa yan eh, ha? Hindi ko alam si Eugene kung magaling magpatawa nung araw. At saka si Jack. Yung bang napapasaya ka, tapos isang araw namamalayan mo, mahal mo na pala siya. So, umagang ito, let us talk about love, okay? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Sabi ko kanina, magagawa mo lang magmahal sa sandaling maintindihan mo na ikaw mismo ay mahal ng Panginoon. Itong klase po ng love na to, itong klase ng pag-ibig na to, ito yung pupuno sa atin. Ito yung magiging dahilan para maging matatag tayo sa anumang haharapin sa buhay at maintindihan natin na yung klase ng pag-ibig pala na ito ay hindi dapat nakadepende lang sa pagkatao ng kaharap mo. Anong ibig ko sabihin? Paano mo mamahalin ang isang tao kung nakakainis? Huy. Alam nyo, minsan ito yung katotohanan. Yung katabi mo, minsan nakakainis yan. Nandiyan pa kayo? Sa mga mag-asawa, taas ang kamay ng mga mag-asawa. Uy, may couples na tayo sa mamaya, i-announce. Taas ang kamay ng mag-asawa. Yun. Alam mo, kahit nakakainis yan, may mga panahon nakakainis yan, wala ka nang magagawa, asawa mo yan. Yeah. Bakit nung nililigawan, ang napakaganda, ayos ng ayos. Nung mag-asawa na, isang umaga nagising ka, wala palang kilay. Pero mamahalin mo pa rin, tama? Nagkakagalit kayo, hindi kayo magkaintindihan, pero dahil asawa mo, kailangan mo pa rin mahalin. Anong ibig ko sabihin? Ang pagmamahal po ay dapat maging maliwanag sa atin na may mga tao talagang hindi kaibig-ibig, pero kailangan mong mahalin dahil Diyos mismo ay nagmahal din sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, maraming kahinaan yan, tama? Sabi mo sa katabi mo, alam mo, kahit marami kang kahinaan, mamahalin pa rin kita. Kasi dapat yung nagmamahal, alam maliwanag sa'yo yung kahulugan ng pagmamahal na gusto mo iparamdam sa kanya. Yung mga sino po dito, yung na-experience yung love letter nung araw ngayon, wala na gano'n, chat-chat na lang eh. Love letter, di ba? Okay. Si Glory My Love, naku, daming love letter niya sa akin. Actually, kaya po nabuking ng parent ko, alam ni Jack yata ito, kaya po nabuking ng mother ko na kami mag-boyfriend, mag-girlfriend nung araw. Imagine niyo, 18 years old ako, 17 years old siya. Okay? Yung po kasing love letter niya, binabasa ko kahit ako'y nakaupo sa CR. Doon po sa CR namin, may sabitan ng towel dito sa gilid ko. Naisampay ko doon yung letter, naligo ako, lumabas ako. Sumunod yung mother ko, nabuking, mag-girlfriend na pala kami. Boyfriend na pala niya ako. Ano ibig ko sabihin? Di ba pag nag-love letter ka, punong-puno ng, alam niyo, buhos na buhos ka, sinasabi mo lahat. Gusto mo makumbinse yung babasa nito. Tama? Ewan ko na-experience yun. Inispray mo pa nga ng pabango eh. Di ba may mga stationary nung araw? Yung mga kabataan sabi, ano kayo pagsasabi ni Pastor Neto? No? Hindi na kasi nila alam yun. Merong isang kanta, nakakantahin ko alam ko, pag narinig nyo to, at kinanta nyo, tsak, alam ko na edad nyo. Ito kanta. Sabi nung sumulat, pag-ibig
ko sa'yo'y totoo. Oh, sing it. Ni walang kaya. Ayan. Sige pa, kanta lang. Yan, tuloy. Ang yun, ba't alam nyo, no? Chorus. Sa aking. Yan, tuloy lang. Yan, sige pa. Oh, asahan mong tunay. Yung mga kumanta, alam ko edad nyo. Ano ibig ko sabihin? Yung sumulat ng kanta na to, gusto niya maiparamdam dun sa babasa, sa kinakantahan niya, na totoo yung nararamdaman niya. Di ba sabi niya, pag-ibig ko sa iyo, totoo. Nako, ginagamit ito ng mga kalalakihan kapag nanliligaw. Pinangako pati bituin. Nung mag-asawa na sinuntok, nakakita ng bituin. hindi naman umabot sa sinuntok. Ano? Inuntog lang, ha? Di ba? Papangako mo lahat, masasabihin mo lahat. Okay, punong-puno ka ng alam mo yun, yung masarap na pakiramdam. Madaan ka lang sa bahay nila, iba nararamdaman. O, meron ba dito naka-experience na hinarana? Tito Marcy, hinarana mo ba si Tita Norma po? Siya nang harana sa'yo. Wow! So si Tita Norma po yung nagtagumpay sa buhay dahil napasa kanya si Tito Marcy. Yan. Dalawa na po kayo ni Glory My Love. Joke lang, please. Okay. Di ba, noong mga panahon, napapanood natin sa pelikula, pag hinaharana, at ayaw nung hinaharana doon sa nangaharana, ginagawa magulang, binubusan ng arinolang may lamang ihi. Sa pelikula lang yan. Ano ibig ko sabihin? Yung humaharana, pinaparamdam doon sa hinaharana na mahal niya siya. O, tanungin natin mga kabataan ngayon, paano mo pinaparamdam na nagmamahal ka? Hindi ko kasi alam yung style ng kabataan. Chat-chat na lang, ano? Yung mga gano'n, no? So, ano ibig sabihin? Iba't iba ng paraan para may paramdam at may pakita mong nagmamahal ka. Pero tandaan natin na itong klase ng pagmamahal sa atin ng Diyos, ito yung pupuno sa atin, makakasatisfy sa atin. Sabi dito, God's love is the only thing that can truly satisfy the human heart. Kung parang may emptiness, parang may kulang sa'yo, actually si Jesus yung missing piece sa buhay mo. Na kapag nandyan na si Jesus, siya yung pupuno sa'yo. Okay? Kasi may mga panahon, kapag mali ang panahon natin sa pag-ibig, baka yung pag-ibig mo may kondisyon. Anong ibig sabihin? Mahal ko siya kasi mabait eh. Yeah? Paano kung di na mabait? Mahal ko siya kasi ang ganda. Paano kung isang araw hindi na maganda? Paano? Mahal ko siya kasi sexy. Paano kung hindi na sexy? Pagdating ng panahon, 36, 24, 36. Braso pa lang. So, hindi dapat may kondisyon. Alright? Dapat unconditional. Yung bang, kahit na yan nakakainis, kahit na hindi mo siya, kahit mahirap ispelengin, kahit mahirap intindihin, mahalin mo pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, unti-unti, mas lalo na kitang minamahal. Sabi ng 1 John, unang Juan, chapter 4, verse 19, sabi ng verse sa scripture, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya naman yung ating po pag-uusapan ay pinamagatan ko pong love before we love. Palakpakan natin ng Panginoon. Yung nauna kasi tayong umibig, kaya tayo'y umibig din. Okay? Ano ibig ko sabihin? Maintindihan po natin maya-maya yung klase ng pag-ibig sa atin na gusto ng Diyos maiparamdam din natin sa iba. Ito yung klase ng pag-ibig na hindi nakadepende sa ugali niya, sa estado niya sa buhay, at maging sa kung ano man yung pakikiharap niya sa iyo. Honestly, masarap mahalin at ibigin yung mga taong madaling mahalin. Tama, yung pala kaibigan, yung mabait. Paano kung hindi siya kaibig-ibig? Anong gagawin mo? Pastor, pagpe-pray ko, kunin na ni Lord. Huwag yung bad yun, ha? Di ba? So, anong ibig ko sabihin? Tingnan natin to, ha? Ngayon, pag-usapan natin, how do we make love a dominating? Say with me, dominating. Lakas nyo po. How do we make love a dominating characteristics of our lives?
Paano ba ito mangyayari? Number one, simple ko lang. Napaka-basic po ng lesson sa umagang ito. Simple ko lang. Ang sagot po dyan na ito, make love a priority. Amen? Yung klase ng pag-ibig na gusto ng Diyos paramdam mo sa iba, especially sa parents mo, sa kapatid mo, yung klase ng pag-ibig na ang termino ay kahit na. Iba po kasi yung mahal kita kasi. Pero iba rin yung mahal kita kahit na. Amen. No? Halimbawa, mga kabataan, excuse me sa term ha, binubungangan ka ng nanay mo. Ano ba tanghali na niyo pa pagsibangon? Puro kasi kayo, ML! Ano pa ba ibang games ngayon? Yung mga magulang nyo gising na, kayo gising pa. Di ba? Kaya naman nagagalit yung mga nanay, di ba? Paano mo mamahalin? O, tingnan natin yung other side of the coin. Kaya naman nagagalit sa'yo kasi nga, mahal ka. Nakikita kasi natin minsan yung galit ng galit, tapos sinudugtungan mo yung sinasabi ng nanay mo. Dahil kabisado mo na yung sinasabi, alam mo na yung kasunod niya, ikaw na nagdudugtong. Diba? Sasabihin ng nanay mo, puro na ako naghuhugas sa pinggan. Mga kabataan, nandiyan pa ba kayo? Make love a priority. Ano ibig sabihin? Sa pagpaparamdam ng pag-ibig, dapat ito'y priority natin. Kasi si Jesus, minahal tayo kahit ganyan eh. Kahit ganito tayo eh. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit ganyan yung ilong mo. Make love a priority. Tingnan nyo ha, sabi ni Pablo, tingnan nyo. Sabi na 1 Corinthians 13:3, sabi niya, at kung ipamigay ko man ng lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, sabi niya, ngunit wala naman akong pag-ibig, sabi niya, wala rin ako mapapala. Anong ibig ko sabihin? Kahit ano pang gawin mo, kung wala ka rin lang pag-ibig, sabi ng Bible, para ka lamang batingaw na umaalingaw-ngaw. Ang sabi ni Pablo ito, wala rin itong, sabi niya, wala rin ako mapapala. Ito yung bili ni Jesus, tingnan nyo. Sa Mateo 22:37, sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Sabi, sinundan niya ito. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Kayong magbasa, 1, 2, 3, go. Nakita nyo? Unas, ang pinakamahalagang utos, ito lang, sabi ni Jesus. Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ang Diyos ay nag-uutos sa atin na mahalin ng Diyos at mahalin din yung kapwa kahit na may pagkakataong nakakainis yan. Kahit may pagkakataong ayaw mo dyan. Kahit may pagkakataong masama ang ugali niyan. Mahalin mo pa rin. Harapin mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, alam mo, unti-unti, mas lalo na kitang minamahal. Di ba pag nagmamahalan, ganito, tingin kayo sa akin, ano? Yung dalawang pusong nagmamahalan, gusto lagi nagtititigan. Tingnan mo ko. Tapos, pag tinignan ka, pagka hindi okay yung damdamin, hindi okay yung puso, nagkatinginan lang. Anong tingin mo? Andiyan pa ba kayo? Noong una, inaalalayan pagsakay sa jeep. Napaka-gentleman. Di ba, Eman? Nung hindi na nababantay yung pagmamahalan, naghabang ng jeep, sabi ni Mister, hoy, dalihan mo! Shhh! Na, jeep! Nung sobra pagmamahalan, nagliligawan, mag-boyfriend, mag-girlfriend, nagkadikit yung braso. Wow, may kuryente. Hinikilig ka, di ba? Grabe. Di ba? Yung pwede naman kayo maglakad, hindi, pwede kayo mag-jeep, pero mas gusto mo maglakad kasi magka-holding hands kayo. Yan nung matagal na nagmamahalan. Nagkadikit ang braso. Musay ka nga, mainit. Dikit ka ng dikit. Ano po ang punto ko?
Ang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Panginoon Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ano ba ginagawa mo sa sarili mo? Di ba pinapakain mo? Pakainin mo rin yung kapwa mo. Sabi mo sa katabi mo, after service, papakainin kita sa labas. Ayaw tingnan. Tuloy natin. Nandiyan pa kayo? Make love a priority. Ilan lang naman po ito. Tuloy natin. Pangalawa, understand the importance of love. Kailangan maintindihan natin gaano kahalaga itong love na tinutukoy ng Biblia. Understand the importance of love. Anong sabi dito ng Mateo 22:40? Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Okay? Doon daw sa dalawang utos na ito nakasalalay yung kautusan ni Moises at yung mga katuruan ng propeta. Ito logic. Tanong nyo ako ano? Lakas nyo po. Ito po yung logic na sinasabi ko. Ang logic po ito, if you love your coworker, you will not lie to him. Palitan natin, if you love your husband, you will not lie to him. If you love your churchmates, you will not lie to him. Nandiyan pa kayo? Okay, kung mahal mo, siyempre hindi mo gagawa na hindi niya magugustuhan kasi mahal mo. Di ba yung mga in love, gusto mo na nag-iisip ka nga ng pinakamagandang maireregalo mo sa kanya kapag may okasyon eh. Mag-boyfriend na girlfriend, tama? Hoy, nandiyan pa ba kayo? Bibili ka, mag-iisip ka ng pinakamagandang regalo tapos hihintayin mo yung reaksyon niya pag binuksan yung regalo mo. Amen. Pag nababawasan na yung pagmamahal. And by the way, yung mga kabataan ngayon nagse-celebrate pa ng Mansari. Yung panahon namin, walang ganun po, kabering, no? Ngayon may Mansari pang nalalaman. May Wiksari pa pala. Tapos nagpo-post, 100 days. Iba yun, parang iba yung 40 days eh. Di ba? Pinopost pa. Tapos pinakikita pa. Pag nag-engage, gumagana yung sing-sing. Yeah. Pag hindi nabantayin yung love, nakuha niyo ibig sabihin, bibigyan pinakamaganda regalo dahil Wiksari, Mansari, anniversary, nung matagal na mag-asawa. Ay, anniversary pa rin natin ngayon. Di ba? Noon, dadalhin sa kung saan. Kaya si Junior, ginamit ko illustration si Junior eh. Si Junior, inaangka si Yomi kahit saan-saan nakakarating. Andiyan pa kayo? Pag mag-asawa na, huwag tayo lumabas, magastos lang yan. Magluto ka na lang para makatipid. Ano ibig sabihin? Yung pagpapakita po ng pagmamahal, dapat araw-araw natin ginagawa. If you love your coworker, if you love your husband, if you love your parents, okay? Pagkatapos po ng service na to, pag-uwi nyo sa mga bahay-bahay nyo, pwede ba akong humiling? Pwede po ba? Naglalambing ako Pakita nyo naman pagmamahal sa mga dadatnan nyo sa inyong bahay. Mga kabataan, appreciate nyo yung nanay nyo, datnan nyo naglalaba. Patayuin nyo. Sabihin nyo, mamaya naman. Kala nyo, hindi pa titigil. Hindi, ganun. Okay ba kayo doon? Di ba? I-appreciate naman natin sa kahit simpleng paraan. Minsan, magdikit kayo ng notes, Nay, I love you. Wow. Pagkabasa niya, Nay, penging pera. Tuloy natin. Sabi dito, tingnan ito If you love your enemies, you will not slander them. O him. Palitan natin, if you love kayo na magdagdag kung anong gusto nyo ilagay. If you love your wife, your husband, you will not slander them. Hindi mo sisiraan. Diba? Hindi mo siya, alam nyo yun, yung titirahin yung kanyang pagkatao kasi nandun yung love. Ito yung sinasabi ko kanina na ito yung napaka-importanting sangkap sa buhay natin na dapat lagi nandyan. Para huwag makapasok yung mga bagay, yung mga pangit na negatibo. Nakuha nyo ba ibig sabihin? Para itong mga bagay na hindi dapat meron, mapipigilan itong tinatawag na love. Kasi pag naisang tabi po itong love, pwede umiral yung mga bagay na hindi dapat nangyayari sa isang relasyon. May natutunan? Pumalakpak lahat ng inaantok. Hindi, yung lahat na nakikinig, pumalakpak na malakas yan. Sabi dito, kaya ganito po kahalaga itong love. Tingnan niyo po ito. Love fulfills the law. Because if you truly love every person because he is a person, sabi dito, you will not desire to hurt or violate him or never break the law. Kaya mahalaga itong sangkap na itong love na to. Because love fulfills the law. Kaya ito ginawa ng Panginoon. Tingnan nyo. God established love as the reason for obedience.
Bakit ka ba naglilingkod sa Panginoon? Bakit ka ba sumusunod sa Panginoon? Kasi mahal mo Panginoon eh. Iba yung sumusunod ka kasi inutusan ka ni pastor eh. Iba yung sumusunod ka kasi inutusan ka sa leader mo. Hindi. Itong love na to, God established love as the reason for obedience. Okay? Kaya bakit ba ako nagpapastor? Dapat binalikan ko na lang yung showbiz. Iba ayaw maniwala. Pastor, kapal na mukha mo. Dapat tinanggap ko na lang yung offer na mag-artista ako eh. Patawarin niyo po ako. Sabi ko, Lord, magre-repent na lang ako. Hindi, joke lang po lahat yun. Ano po ibig sabihin? Kung meron man tayong ginagawa ngayon, gawin natin out of love. Sa mga mag-asawa, kailan mo huling pinagtimpla ng kape, mister mo? Kailan mo huling pinaghain? Oh. Kailan mo huling sinubuan? Sinagad mo yung kutsara nung nakaraan eh. Di ba? So gawin natin ang lahat out of love. Amen? May natutunan po ba kayo? O, tuloy natin. Number 3 kanina, ito na yung pangatlo, embody the distinguishing nature of love. Ano ibig sabihin yan? Dapat makita po sa atin. O, tingnan nyo to ha. Sabi ng John 13:35, sabi ni Jesus, by this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang ebidensya daw na tayo yung mga tagasunod ni Jesus, followers tayo ni Jesus, ay kapag nagmamahalan tayo. Okay? Ito raw yung ebidensya. Kaya malalaman eka ng ibang tao that you are my disciples if you have love for one another. So anong ibig ko sabihin dito? Embody the distinguishing nature of love. Tuloy na natin. Pang-apat, demonstrate the virtue of love. Ano ibig sabihin yan? Ipakita natin. Si Jesus, hindi lang niya sinabing mahal tayo. Ipinakita niya yung pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Okay? Yung paghagupit, yung pagpapahirap sa kanya, pagbugbog sa kanya, kamatayan hanggang sa cross. Ito, dinemonstrate po niya yung virtue of love. Anong ibig sabihin yan? Love values the other person. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Kaya mahal din kita. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ako ng Diyos, kaya mahal din kita. Love values the other person. Ano pa? Love acts for the benefit of others. Ang totoong nagmamahal, inuuna ang kapakanan ng iba. Pansinin yung mga parents, mga magulang, di ba? May kasabihan, isusubo mo na lang. Ano ba yung kasabihan? Ha? Isusubo mo na lang, sinubo mo nga. Hindi. Susubo mo lang, binigay mo pa. Ganun yung magulang di ba? Oo, nag-aalala ka sa pagmamahal sa iyong anak. Okay? May natutunan? So, love acts for the benefit of others. Ano pa? Love is vulnerable to the other. Yung totoo ka. Sa asawa mo, sa mga asawa, ito, isang kapo ito para mahubuga inyong relasyon. Ano? Pag na-offend ka ng mister mo, ng misis mo, sabihin mo sa kanya na-offend ka niya. Para alam niya, na susunod, hindi na niya sasabihin o gagawin. Pag hindi mo sinabi, nadagdagan, na-offend ka na na-offend. Isang araw, sasabog ka. Sabi, mga layas na nga sa bahay na to! Huy, nandiyan pa kaya? Love is vulnerable to the other. Ano ibig sabihin? It breaks down barriers. Ano pa? It goes beyond sentimental feelings and it exposes the heart. Amen. Sabihin nga natin, true love. True love always costs. If there is no cost, there is no love. Palakpakan natin ng malakas ng Panginoon. Patapos na po ako. Alam niyo po, yung klase ng pag-ibig na gusto ng Diyos maintindihan natin sa mga... Actually, ano pa lang to, naglalatag pa lang po ako ng foundation kasi yung mga susunod na Sunday, mas lalo natin maintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi dito, true love always costs. If there is no cost, there is no love. Si Jesus, pinakita niya hanggang sa kamatayan sa cross. Tiniis niya, tinubos niya tayo. Actually, siya nagbayad para sa ating mga kasalanan. Kaya napakamahal ng tinatawag na kaligtasan. Bagamat libre na tinanggap natin, pero may nagbayad nito para sa atin. Alam nyo, kung pag-uusapan ng karamdaman o damdamin natin bilang tao, we cannot love others like Christ. Is that a big amen? We cannot love others like Christ without Christ. Baliktarin natin. Ibig palang sabihin, kaya mo magmahal ng iba kapag nandyan si Kristo sa puso mo. Amen. Kaya po,
We love because He first loved us. Alam niyo po, yung mga bagay na pinag-usapan natin, actually, basic lang po ito, no? Pero mahaharap tayo sa sitwasyon araw-araw, eh. Paano mamahalin yung taong ang hirap pakibagayan? Paano mamahalin yung tao na nagdulot ng sakit sa iyong kalooban? Pero kung babalikan po natin yung binasa natin kanina, we love because He first loved us. Yung sinasabi po ng 1 John 4:19, na tayo unang inibig, tayo unang minahal ng Panginoon, kaya magagawa na rin natin magmahal ng iba. Bigyan ko po kayo ng challenge sa mga kabataan. Pag uwi po nyo, pwede ba ako makiusap na paramdam nyo naman yung pagmamahal sa parents nyo? Sa kahit anong paraan. Sa kahit simpleng, I love you, ma. I love you, mami. Kasi kailan mo gagawin to? Kailan mo paparamdam na mahal mo sila? Ang pinakamagandang pagkakataon para may paramdam mo na mahal mo sila sa pamamagitan ng salita at sa gawa ay sa panahong nandyan pa sila. Amen. Mga magulang, kailan nyo po huling in-appreciate yung inyong anak? Kailan mo sinabing mahal na mahal mo siya? Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon ngayon mag-isip para paglabas nyo po ng lugar na ito mamaya na simbahang ito, maliwanag po sa inyong kaya nyo iparamdam sa iba yung pagmamahal dahil naintindihan mo sa umagang ito kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen. Lahat po na may naiintindihan sa umagang ito, pumalakpak ng malakas at dahan-dahang tumayo sa Panginoon. Alam niyo po, kung titingnan natin yung ating kalagayan, hindi naman talaga tayo kaibig-ibig, di ba? Wala, kahit sino po sa atin dito kaibig-ibig. Sabi ng Bible, lahat daw po ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pero ano po anong klase pag-ibig yung meron sa atin ng Panginoon? Yung minahal ka niya sa kabila ng kapintasan natin. Yung minahal ka ng Diyos sa kabila ng mga pagkukulang natin. Alam, may nakikita ang Diyos na potential sa atin, naglagay ang Diyos sa atin ng mga potentials na maganda, magagamit natin ito for the glory of God. This morning, brothers and sisters, simple lang po ang mensahe. Una niya tayong inibig. At kapag naintindihan natin ito na una niya tayong inibig, magagawa din nating umibig sa mga hindi kaibig-ibig. Just close your eyes habang inaawit po ito ng worship team. Sige lang. Pag nilayan mo lang yung mga bagay na naintindihan mo, na narinig mo ngayon. O Diyos, Sabihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iniaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, yes Lord, thank you Jesus. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos. Come on, church. Raise your hands towards heaven. Habang inaawit mo ito sa Panginoon, come on, open your mouth. Ikaw lang. Thank you, Jesus. Yes! O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Let's sing it again for the last time.
Yung pinakamalakas sa pag-awit na pwede mong gawin sa Panginoon. Come on, sing it. Come on. Ikaw lamang, Yeah. tiwala sa Thank you, Jesus. akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, Kay buti mo. At this point, hilingin ko lang po, just close your eyes. Na habang nakapikit ang iyong mga mata, kausapin mo ang Panginoon. At hilingin na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. Bago natin tanggapin ang tinapay at wine na simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sige po, kausapin mo ang Panginoon. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ni Jesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Isa po itong pag-aalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng mabiyayang pagpapatawad na ating mga kasalanan. Ito po hindi lamang isang ritual na ginagawa ng church, kundi ito po isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya tawagan ko po dito sa harapan ng ina, Tito Marcy, Tita Norma, Nanay Huling, Eugene, Romar, Aileen, Panginoon, nasa iyo pong harapan ng iyong mga anak, tangan po ang mga elementong ito, simbolo ng katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Dalangin ko po na hugasan mo sila, linisin, patawarin sa kanilang mga kasalanan at marapatin sa iyong harapan habang ipinapamahagi po nila mga elementong ito. In Jesus' name, Amen. Sige po, pamigay po nyo, tapos babalik po kayo sa akin. Hawakan lamang po ninyo at ang tinapay at wine, sabay-sabay po natin kakain at iinumin mamaya.
Taas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Let us pray. Panginoon namin Diyos, lubos po aming pasasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Bagamat kami po hindi karapat-dapat sa iyo, ay may narapat mo pa rin kami maging ang mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapagpapatawad na aming mga kasalanan. Pagpalain mo po ang tinapay na ito upang ito po'y maging pagpapala rin sa amin. In Jesus' name, Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang wine. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Let us pray. Panginoon namin Diyos, kami rin po nagpapasalamat sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ng Panginoong Jesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mo mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasalamat bilang isang haing buhay para sa kaluluwalhati na iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Sabay-sabay pa nating inumin. Sige po, maaari po muna tayo maupo. Amen. Ay, sinasabotahe ako nun. Amen. Ayan. Sinabotahe po ako ng teka. Parang alam niyong matagal to. De, joke lang. Mabilis lang po to. Alam niyo po, isa sa pinaka nagmarka sa akin sa message ng Lord sa Daddy Pastor ay yung true love always costs. And if there is no cost, there is no love. We all know about tithing. We all know kung ano yung dapat na ibalik natin kay Lord sa 10%. But let's talk about the offering. Alam niyo po, ang isa sa sinasabi ni paring Google sa offering, sa Tagalog daw po ito ay alay. And when we say alay, sakripisyo. Sakripisyo po ito nang ibabalik natin sa Panginoon kasi pwedeng may time na nasa-short ka, may time na iniisip mo na mapuputulan ka na ng kuryente kasi 2 buwan ka nang di nakakabayad. But this is the thing. When we give back, He also gives back. And here's the thing. He's the God who provides with everything. And where God guides, He provides. And isa po sa testimony ko, nung nakakaraan po ay na-experience ko po yung ma-short. Parang piso lang yung malalaglag, hindi na po ako makakauwi ng malolos. Kasi po ang work ko po ay sa Pasig. But then, hindi ko po malaman kadahilanan at hindi ko po malaman kung paano siya nangyari. Yung wallet po na madalas kong ginagamit, hindi ko po alam kung paano may nakaipit doon na pera. At hindi ko rin po alam kung paano nagkaroon doon. And truly, He works in ways we cannot see. And baka po may mga wallet kayong hindi nagagamit. Tignan niyo po, baka may laman. Pero, kidding aside, He always gives what we need. And alam niya kung kailan niya ibibigay yon. He is always on time with that. And sa araw po ito, sa oras po ito, sama-sama po nating ibalik ng buong puso at ng buong pagmamahal ang bawat kaloob po na ibibigay natin na nanggaling din naman sa pagbabalikan natin ito. So let us all stand and pray for this one. Father God in heaven, we thank you for these blessings. We thank you, Lord, and as we give back, we will give back wholeheartedly, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. I pray that you are the God who moves in ways you can weigh, Panginoon, sa ways po, Panginoon, na ikaw ang nakakaalam sa paraan, Panginoon, na alam mo kung kailan at saan. Salamat po, ikaw po ang Diyos na palaging manguna sa buhay ng bawat isa at ikaw po ang Diyos na mag-multiply nito sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsambay. In Jesus' name!
Yan. Yan. Sige po. Hey, yan. Sige po, palakpakan po natin ulit ang Panginoon. Sino po dito? Tignan mo nga po yung katabi mo kung mukhang mas na in love ngayon. Yan. Oh, sabihin mo naman, mas mahal na kita ngayon kaysa kanina. Okay, so muli po, salamat po sa inyong pagpunta ngayon dito and ina-acknowledge ko yung mga tropa natin sa Marcelo H. Del Pilar. Pwede ko ba ulit marinig yung sigaw ng mga Dulan Sangers? Yan, and hello din po Sir Pat, di ba? So, congratulations ulit sa mga, sila po yung nag-champion eh. Alam niyo po, hindi niyo man nailabas yung banga, nakuha niyo naman yung bunga. Di ba? So, pinanood ko po yung, panoorin niyo po sa Facebook yung ginawa nilang, ano ba tawag doon? Dance, ano? Ano ba tawag doon, Sir Pat? Ha? Showdown? Ayun, panoorin niyo po yung showdown. Gagaling po nila. Ako po napamanga, hindi ko nga nalaman na meron pa palang banga. Di kung lumabas yung banga na yung baka overall Philippines champion na, no? Hindi. So, ngayong umaga po na to ay masaya-masaya po kami na nakasama kayo at ang bawat isa na narito. And meron lang po akong konting announcements. Pwede ko po ba makita lahat ng magbe-birthday ngayong February? Pakitaas po ang dalawang paa. Di ba? Ang inyo pong kamay. Sige po, pwede ko po ba makita? Yan. Isa lang, dalawa lang tayo, tatlo lang po kami. Okay, ano po sisigaw natin sa kanya? Ito pa pala, ano po sisigaw natin sa kanila? 1, 2, 3! Happy birthday! Yan. So makikita nyo po yung mga faces nyo sa Facebook page po natin. Pero ngayon po, bigyan ko lang po kayo ng konting update sa nangyayari po sa church natin. So kahapon po ay ginanap ang Workers Summit sa mga nag-commit po na maglilingkod at magsaserve sila sa ministry ng MJCC ngayong 2026. So palakpakan naman po natin sila. Yun po ay ginanap ng 8 to 5 p.m. kahapon. Kaya po nakita nyo yung mga sumasayaw po dito, yung mga kumakanta ay todo ngiti. O, tingitian mo nga po yung katabi mo ng todo din. Sige, yan. Ganyan po yung maganda dun. So kahapon po, ginanap po iyon, yung mga hindi po nakapunta kahapon at mga nakapunta naman din kahapon, kayo po ay imi-meet ng mga ministry heads po ninyo para po mas lalong ma-explain sa inyo yung magiging roles nyo dun sa ministry na in-applyan nyo. So hintayin nyo lang po, i-approach at i-chat po nila kayo. Okay po ba yon? Okay po. Tapos, isa pa pong update, ito po ay glory to God. Since si Pastor Arman po ay na-elect, nito lang pong... kailan po hindi? Sa Malolos Ministerial Council as a core member, meron po tayong good news. Tanongin niyo po kung ano. Yung lingkod din po na nasa harap nyo ay na-elect din po as a core arms ng MMC. So, sabay po kami ng ating senior pastor na mag-oath taking ngayong February na to. So, palakpakan po natin si Lord. Talagang papunta po tayo sa mega church. Amen! Amen! So, yan. Konting announcements lang po sa mga couples po natin. Ang couples night po ay gaganapin natin tentatively sa February 14. So kung ikaw po ay wala pang asawa, ihahabol na po kayo ni Pastor Arman na ikasal kung gusto nyo pong umattend dito. 15 pala, February 15. Okay. So, habol ba? Mali pala yung tingin ko, nasa ba si CJ? Ay, hindi pala. Okay, so yan po ay couples night. Malaman po nito, expect natin na baka po kumuha tayo ng isang restaurant na kung saan ide-date po natin yung mga asawa natin. Yun. Excited na po si Tito Marcy, eh. Kasi pala, siya pala yung hinaranan ni Tita Norma. Okay, so ano pa po? Pangalawa, ito po yung ating Youth Love Day. So yung mga kadulan sangers natin, invite nyo na rin yung mga friends nyo na sa February 28, dito tayo magpa-party-party kasama ang Panginoon. Amen! So, excited kami na makasama din kayo kasi ito talaga ay talagang puro kabataan. Ayun, yung mga nandito full of energy po yan. And last but not the least, ay mamaya po gaganapin natin yung anniversary natin sa Quezon City, MJCC Quezon City ng 4 p.m. So kami po ay lilipad papunta dun mamaya, magpe-prepare lang po after po ng service natin. So bago po tayo magtapos, after po ng benediction, pwede muna po kayong maggrupo-grupo. Pag-usapan lang po natin yung natutunan natin sa preach ni Pastor Arman at meron pong isa-serve na merienda. Okay po ba yan? Okay, sabi mo sa katabi mo, excited na akong ilibre ka mamaya. Alright, sige po, tayo po tayo. Tanggapin niyo po ang basbas. Panginoon, pakitaas po inyong mga kamay. At ngayon nga ang pag-ibig ng Diyos Ama,
ang pagpapala ng Panginoong Kristo at ang pakikisa ng Banal na Espiritu ay sumainyo lagi ngayon at magpakailanman in Jesus' name.